Puno ba meron? Magandang hapon, ako si Romy, isang Tagalog language coach. Yung mga nag-aaral dito na Azusa students ay estudyante namin sa His Name Language Center. Tagapanguna sa isang pinag-isang komunidad ng Simple Churches sa North Caloocan City. Samahan ko si Arvin, siya po ang naging punta sa akin. Next niyo po ako mahapon, nag-prayer at fasting po ako dahil. So, Simple Church, ano po ba itong Simple Church? Ang tawag ng iba dito ay Organic Church, ang iba naman ay House Church. Mas gusto kong gamitin ang simple sa paniniwala ang maaaring maging simple ang church. Nasa halip na itanong kung anong pwedeng idagdag sa church, ay tanongin kung anong pwedeng ibawas. Ano ba yung pwedeng wala? Irreducible minimum nga, sabi ng aking Ingleserong kaibigan. Pwede bang maging church kung walang sariling building? Pwede bang hindi umupa ng lugar at pagtitipunan? Pwede bang walang Sunday school at children ministry? Pwede bang walang magagarang ilaw at aircon? Pwede bang walang drum set, amplified guitars, mamahaling microphones? Pwede bang maging church kahit walang pulpito? At paupuin na rin natin ang taong linggo-linggo ay tumatayo sa likod ng pulpit upang i-interpret ang Biblia para sa mga tao. Magiging church mo ba ito kung wala ng pastor? At kung walang pastor, siyempre walang sermon. Pwede kayang tawagin church kung 10 lang? Ang nagtitipon at hindi lang ito isang Bible study. Ilan nga ba talaga ang kailangan para masabing church? Pwede bang alisin na rin natin ang entablado para wala nang kaibahan at tumatayo sa harapan sa mga nakaukulang? At sa ganung paraan, hindi na natin mababanggit ang mga katagang tumatayo naman siya sa harapan tapos ganyan ang ugali niya. Na para bang may ibang pamantayan ng Diyos sa mga nakaupo at sa mga nakatayo. At dahil wala ng building, maaaring din kaya ang huwag nang bigyan ng pangalan ng church at hayaan na lang na makilala tayo bilang simpleng tagasunod ni Jesus. Kung simple ang church, sa palagay ko pwede ang lahat ng ito. Kung sa bagay, ano nga ba ang irreducible minimum para maging church? Ang Diyos, kanyang salita at ang mga tao. Bago ko po na-encounter yung Simple Church, actually galing yan sa, hindi ko rin sa akin. Meron akong estudyante na naging member ng simplecommunity.com ni Mark Juanes. Kung unang nakita yung pangalan Simple Church. But ginagawa naman namin yung simplicity. So nahirap ko lang mo yung pangalan. Hanggang nung tinignan ko sa internet, meron pala talaga mga simple churches. So ito hindi formal na pagtitipon na mataas ang participation ng lahat. At gaya nito, nakabilog at malayong pagtalakayan. Sabi ng isang nagpa-practice na Simple Church, we want to lower the bar of how church is done and raise the bar of what it means to be a disciple. So it's about lowering the bar of how we do church at hindi pagdaragdag. Ang amin mong church sa Bagong Silang ay aksidente lang po yung pagkakadiscovery. Dahil nagkaroon kami ng miscommunication ng pastor ko noong 1996 ay pumunta sila sa New Jersey. Noong 2002, nung mag-join ako sa isang pastoral association, ayaw niya. Sabi niya, pag nag-join ka, maghihiwalay tayo. Pero tinuloy ko, kaya kinuha nila lahat ng gamit namin sa church at lumabas kami dun sa Sambahan. Napunta kami sa bahay ng isang lola na nagpatuloy sa church, bring your own chair. Dito namin naintindihan na mas mabuti na may church na walang building kaysa may building na wala namang church. At dahil walang entablado sa bahay ni Lola, nakita kong mahalagang kausapin ng mga tao na kapantay nila at hindi mas mataas sa kanila. Kaya linggo-linggo, hindi na kami nauupo na parang isang classroom na hinihintay ang madalas nating sabihin ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain.
ang pagtuturo ng pastor, na para bang ako lang ang kinakausap ng Diyos at hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang mga kapatid na may Holy Spirit din naman yata. Ang pagtitipon ay hindi na rin puro pag-aawitan, kundi panahon ng pakikinig at pag-uusap. At sa pamagitan nito, naging malalim ang buhay ng sa palagay ko ng church. Noong 2005, nakabalik kami sa dating sambahan pero hindi na namin ito pag-aari. Pinagamit lang sa amin ang walang bayad ng lugar. Pero hindi na naibalik sa amin yung mga kagamitan ng Pilipa. Nagdesisyon kami na ang pera malilikom linggo-linggo ay hindi na kailangan o hindi kailanman ipambibili ng mga kagamitang pantugtog ni pagpapatayo ng gusali sa halip ay gagamitin para sa pangailangan ng mga kapatid. Muna, bago combo. Kaya 2007, mula sa pananalapi ng simbahan, inalam namin kung sino ang walang PhilHealth. 17 individual at pamilya ang ibinayad namin ng PhilHealth galing sa church, sa pera ng church. Linggo-linggo rin, kumakain kami at galing din sa pera ng simbahan ng budget. Taon rin ito, nanghatiin namin ang grupo sa dalawa. Umabot na kami sa 50, maliit para sa iba, pero para sa akin ay mega church na. Dahil hindi na namin mapakinggan ang lahat. Importante para sa amin na mapagsalita at mapakinggan sila. Kaya pinanganak yung pangalawang grupo sa Kamarin, yung mga nakatira sa labas ng bagong silang. Ang grupong ito ay nagpapalipat-lipat lamang sa mga bahay at hanggang ngayon ay walang balak na magkaroon ng sariling building. Masaya ang mga kapatid na ipagamit ang kanilang mga bahay sa gawain at hindi na rin kailangan ayain ang mahal nila sa buhay na pumunta sa church dahil ang church na ang pupunta sa kanila. Sa loob ng bahay, normal ang kilos ng church, mahirap magkunwari pag nag-uusap ng harapan. Ang maliit na pagtitipon ng simple church ay naging pagtitipon ng isang pamilya. Ito ay lugar ng pagsasanay sa pananalangin, pagbasa at pag-unawa ng Biblia, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, sapagkat walang spectator, lahat ay participant, kahit maliit na bata. 2009, nang makilala ko ang isang grupo na matatawag kong sugatan sa pananampalataya dahil yung dalawang experience nila sa church ay talagang hindi maganda. Bilang mga biktima sila ng pagmamalabis ng mga pastor na may hawak na kapangyarihan. So kinumpok namin sila, nagtipon kami sa isang bahay na walang upuan. Sa karanasan nila, natutunan ko na dapat mag-ingat kung kanino mo ibibigay ang iyong pagsunod. Hindi porket leader, dapat sundin. Tiyakin mo na hindi ka lang kasangkapan para may sa katuparan ng ambisyon niya. Sa halip hanapin mong leader na handang gawin ang lahat upang marating mo ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang pangarap, ang ikatlong grupo ng Simple Church. Ang Simple Church ay naka-network sa Lilo. At dito ko nakilala sila Kuya Nestor at si Arben. Ipinapadala namin ang mga kapatid sa pagsasanay, sa rudismo at transformasyon. Dito namin natutunan ang bibliodrama, bibliolog, at maraming iba pang paraan ng pag-unawa ng Biblia, hindi lang sa pamamagitan ng sermon. Sa kasalukuyan, tuwing huling linggo ng buwan, nagsasama-sama ang tatlong grupo para magpalakasan ng pagbalitaan. Sa pagkakataon ito, nagbibigay ako ng sermon. Dito lang. Pagkatapos ng gawain, nag-usap kami tungkol sa simpleng bigasan, isang kooperatiba na aming tinayo sa tulong na rin ng Lilo. At para sa programang pagpapaaral sa kolehiyo, na sinimulan namin ngayon kami ito, pangarap namin na sama-sama mag-negosyo, sama-sama pag-aralin ng mga anak sa kolehiyo na walang bata na hindi makapag-aral. So, hiramin ko ang kasabihan ng mga taga-Fort Bonifacio, church can be simple. Yun lang po. Maraming salamat. Susunod po natin tagapagsalita ay si Pastor Emil Soriano para po sa House Church. So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Emil Soriano. Birthday! Kasi gandang gabi po sa inyong lahat. Dahil Simple Church nga, gusto ko na din. Okay. I'll try my best. Okay. Good evening. Well, I think
mga sinabi ni Pastor Romy ay very similar. No? Yung values, yung ethos. At mukhang wala na akong iniisip ko, may dadagdag pa ako na ano na niya lahat. Nabanggit na niya lahat. But anyway, house church, actually, di lang naman kami sa house nag-gather. We meet in many different places. We meet in the parks, sa mga yappies, they would choose coffee shops. But most of the time, on a Sunday morning, we gather in homes. So, ganun din yung setup namin. It's also open participatory meetings. Ganyan. So, it's the same dynamic, no? Na gaya lahat ng sinabi ni Pastor Romy, yung mga questions na yun, na mga binanggit niya, tinry din namin yung proseso together as a community. I've been in this direction since 2006. But actually, it dates way back since my ATS days when I was a student of Dr. Charles Ringma. I took the course Building Christian Communities, and that course really challenged me to experiment quite a bit what it means to be the church. Not just doing church, but being the church. What church really is all about. We're trying to attempt a genuine and authentic community. So the emphasis really is on the church as a community rather than an institution, or rather than a formalized structure, but really as community of friends. Madalas natin sinasabi, di ba, ang relasyon, sabi natin, pagka nag-evangelize tayo, it's not about religion, but a relationship, di ba? Lagi natin sinasabi yun. So it follows that church is also a relationship primarily, di ba? So not necessarily signing church, yung mga points. So ngayon, member ka na, gano'n. So really, it's all about relationship. And I believe that what we're trying to attempt is really yung organic. We know that we always encounter the word organic, the church being an organic, more of an organism rather than an organization, di ba? Sa mga theology books natin, sa ecclesiology natin. So what does that look like in a practical sense? How do you live that out? And sinasabi rin natin yung priesthood of all believers, di ba? So how do you practically work that out within the church? We are really all priests unto our God. So what naging Pastor Romy kanina, yung issue ng pastor. But we still believe in pastors, no? Actually, we believe in the fivefold gifts. And kaya lang, syempre, iba na yung dynamic nun. But we don't call ourselves pastors or prophets or what have you. But we embody that in a very different way. Yung ganun. So anyway, I would just like to talk about the house church because I'm part of this Philippine house church movement that started way back late 90s. And part of our group is Dr. David Lim. I don't know if some of you know him. And he is our chairman emeritus of the movement. No? But 3 years ago, we pinalitan na namin, we changed the name. No? Hindi na siya yung Philippine House Church Movement, but it still is the same group. We start calling it the Stargrass Coalition. Kasi ayaw na namin tawagin lang na house church kasi minsan may tendency yung house church baka ma-institutionalize. Paano kung hindi na sa bahay, hindi na kayo. So we try and we try to open up the group with many other hindi lang house churches, but also those people experimenting with creative communities, yung mga tinatawag silang yung monastics, pero dito sa Pilipinas may mga nag-experimento na. But anyway, so hindi lang siya house church, but we welcome any other groups that may have been experimenting quite a bit on how to live out community, the church being a community. So yun naman ang emphasis. Instead of formal structures or certain kinds of forms, we try to practice and emphasize more of what it means to be
real community, real friends in Christ. So yun, yung sa network ko lang, network ko alone, meron kami doon sa South kasi ako nakatira sa Pedro Laguna. Meron kaming mga like, siguro to date, there are around 12 churches within Muntinlupa area. And then, dun sa network ko sa San Pedro, meron kaming at least 3 or 4. No? And then, dun sa another part of San Pedro, sa Cuyab, merong 2 communities doon. Kaya medyo hesitant ako dun sa number of groups kasi hindi kami nagbibilang. We don't really count how many, but it's organic eh. We just hear that, kunyari, may yapi kami, nag-start siya sa office, they meet regularly in a coffee shop, gano'n. So, gano'n siya. So, we kind of lose track of the existing numbers. At saka hindi naman namin rine-record, no? And, ano po ba? Well, one thing more is that, yung siguro, hindi ko alam sa ibang groups ng mga church, house church or simple church or organic church. But within our group, siguro isang magandang nangyayari sa amin is that, for example, may mga bagong existing na group. Unang tinatanong nila, sabi nila, paano po kung magpapakasal kami o magpapabinyag? Sino po ang kasal? Sabi naman namin sa kanya, hindi ba Katoliko ka naman? Galing naman sa Catholic Church, diba? Or sa munisipyo, mas kaya ka Sir Boy. Dati ko akong ordained, no? Nagkakasal ako, kaya lang, bago yung NS ko, kailangan daw ng 200 members na may firma. Wala na, yung membro ko lang, may mga 20 to 30 people at the most, nagkagasa sa bahay. So wala na, talo. At saka hindi kami nag-fast registration. By the way, walang pangalan yung church namin. For the sake of just naming it, para dun sa FB group namin, we call it Church at Number 71. Kasi yung church, nag-meet dun sa number 71. So, number 71 yung address ng bahay. Pero paipat-ipat din naman kami from time to time. And then yung mga, yun nga, sinabi ni Pastor Romy, ang ginagawa lang namin, once a month, at least once a month, lahat ng mga churches na yun would gather. And then, yun, picnic, merong vision casting, may speak din yan. And we invite people from other churches there to speak. So gano'n. Kung may mga Katoliko doon, then, papakasal sila sa Catholic, papabinyag. Imbitado pa nga kami minsan, di ba? Di ba? So, ang nakita naman namin doon, ang advantage is that mas lumalawak yung relationships. Kasi pag sinabi nilang, ay born again yan, edi may wall na agad, di ba? So at least pag kahit ganun, anyway, we meet them on a regular basis on some other days. So dun sa iba na komportable na umaten pa rin sila sa mga churches nila. Just be with their families. Kasi we encourage nga na be with your family. What's important is that when we gather together, si Jesus ang sentro, study the Bible together, and pinaglulutan lang namin si Jesus, and then, who knows? So, ganun lang. So, wala rin pong membership. Ang membership doon siguro ay yung damdamin ng tao kung feeling niya na he's part or she's part of the family, then that's it. So siguro yun muna, sa question and answer na lang tayo mag-ano. Para po naman po sa Mega Church, let us welcome Pastor Eugene Villanueva. Bishop, anyway, actually, in-invite ako to talk about the mega church is because I came from supposed to be a mega church. Kaya lang, yung mega church, ano ba talagang, how do you define yung mega church? So, yung mega church, when I look up the
ginugal ko na lang para sigurado niya magkakaroon. A mega church daw is a church na may average attendance of around at least 2,000 people or more on any weekend service. So, dahil kami galing sa GCF, yun din yung attendance namin. Actually, we are more than 2,000 per week. So, sino-sino daw yung sino-sino ba yung mga attendees namin dito sa GCF? Mostly, if you look around the congregation, karamihan nito is they come from siguro mga middle income families, no? At karamihan sa kanila they are also have attained some kind of educational attainment na ano. So yun ang parang yung congregation namin. So ano ba yung mga nagiging challenges if you belong to a mega church? Actually, I can tell you muna the history of how GCF came what it is today. It started in 1978 by a missionary couple from the US. Na ang ginagawa yata nung dalawang si Pastor David Young and si PJ is they go dun sa may vicinity ng, actually they came as missionaries to church plant na nag-umpisa sila sa Marikina. And then after that, they went para house to house sa may Green Hills area to invite people to form a church. Pero hindi yata umuga yung gano'n eh. So what happened was, they rented a place. Tama, it's Valentine's Week, no? So yung mga dating minister na Bible study nila, they invited all of them together to that event. Na I think 50 people came to that event. Kaya so nasa Club Filipino, they rented a place in Club Filipino. Doon sa garden. Pero when the evangelistic event was starting, parang everybody kasi doesn't know everybody. Kaya medyo stiff sila. Tapos, actually, up to now, if you belong to a mega church like ours, hindi rin kami lahat magkakakilala. Ang pinaka-ano lang is, hi, hello, that's it. No? There's really no, unless you belong to a small group, which ini-encourage ng, or that is part of our programs, na to become part of a growth group. At least, kung dun sa growth group, mas closer yung relationship. And there you can build relationship with one another. So yun ang parang class ng church or yung GCF na yun, is to build small groups, no? Para at least hindi masyadong informal or hindi masyadong let's say yung people in relationship. We can build relationships from the growth group and eventually nagkakaroon ng clusters para maging at least mas closer yung mga tao. Anyway, because of the nature of the congregation, no, hindi naman namin it's a multicultural and it's also multiracial and it's also people can come from different religion also. Kasi one of the things that we are asked to do is to always invite friends, relatives, no, regardless of anong religion niya. Ang purpose naman is so that they can come to know Christ. Kasi namoto namin, to know Christ and make Him known. So that is what we have to do as yung pang mandate, to invite people, no, regardless of anong kanilang religious beliefs or faiths. Hoping that when they come and they hear the message, then the Holy Spirit that will work in their hearts will be able to get them to know Jesus Christ as also their Lord and personal Savior. So, since gano'n yung the congregation, maraming iba-ibang klaseng tao, no? At as you know, no, pag maraming tao, marami rin mga iba-ibang opinion, iba-ibang likes, iba-ibang dislikes. Like for example, the way we practice church
in the exalting or in the worship service, na naghahalo kami ng like contemporary and traditional songs. I recall an elderly person who finally left the church kasi hindi niya matiis yung ingay ng mga drums. So, because of yung mga ganon, what happened now is, is our programs or our yung nangyayari sa church, nag-i-evolve din. That's why right now we have a Saturday night traditional worship service. So it's very solemn, lahat ng kanta ay puro hymns, at walang but you don't see the youths. The youths are conducting their own worship service doon sa kabilang building. Doon naman, pagka tinatanong ko sila, yung parang, it's so dark. Puro mga neon lights lang, or yung mga... Tapos na, yun yung dun sa old building namin, it's like a small theater na may mga steps eh. So, if you go to see how they worship, tinanggal lahat ng upuan doon. Doon sila nakaupo sa parang mga steps. So you see, yun yung sa church, sa mega church. We have to cater to different people with different lives, so it's a never-ending, like evolving thing na it has to be appropriate to whoever comes in the ship. Kaya may problema rin. That's why we need to have money. Sa dami ng programa, sa dami ng gustong gawin, you have to be financially capable, or that's why minsan, in which I have served some people who have attended with us. At one point in time, madalas sa pulpit, we have to type. Diba? Kasi wala na kaming pera or something. But which you give people sometimes the wrong impression, walang pera, never look at your church, it's so big. And we are always being accused of we are not a very friendly church, or we are not a very warm church. Kasi parang some people, when they go into GCF, because of the structure, parang feeling nila they don't belong. Which we try to correct that. That's why in every service, we welcome lahat ng visitors and we bring them down to the visitor center. At least we try to get to know their background and everything. So, yun yung isang nangyayari ko sa church. But one thing that I can see that ang malaking advantage kasi with mega church is it can be an advantage and also a disadvantage when you have so many people, and hindi kami naubusan ng pera. But God is very faithful. Even in our numbers at Ortigas Center, ang height namin was something like 3,300 every Sunday. Ngayon nasa 2,300. So we lost about 1,000 people, especially with the problem that we encountered in the year 2000. But then, what is very surprising is yung giving ng church was even higher than yung is faithful in doing God's work. Na hindi talaga naubusan ng supply. Pero sometimes, I've been part of the deacons and I've been part of the elders. So, especially dun sa deacon, ang mga programa ay talagang ini-scrutinize para at least para may fiscal may check and balance. Tapos, yun ang laging tinitingnan. Ngayon, ang isang hindi rin maganda sa mega church, yan ang perception. Yung pastors namin, somehow, parang lumalabas, nagiging professional. Professional in the sense na hindi
hindi na masyado yung parang calling na yun yung vocation nila as pastors, as God's servants. So parang minsan may mga gaps din with the congregation. So that is what I sometimes feel about some of our pastors. Kaya magka isang problema is how do we continue to keep them happy? As if lumalaras may entitlement factor. So that is one thing. So yun ang mega church. And how it started and what it is today. Yun yung minsan, the whole congregation don't have the same vision or the same commitment. It's like marami rin doon na pupunta lang, aalis, without really getting involved with church ministries, although there are also a lot that are committed. So, yun din ang yan ang parang nakikita kong problema kasi the church. It's not really very cohesive in the sense na we have 5 different ministries, kanya-kanyang gawa. Although we may have a central team, but it's not, parang may disconnect. And there's always a duplication of work because it's madalas a program-based. So, minsan hindi nag-uusap na, okay, dapat yung ginagawa ninyo at yung gagawin namin, dapat we can just pull it together para sa lang. At least you also save on resources and you also want to target more on what is kaysa yung kanya-kanya. So, yun na isang naging problem. But at least, no, ang isang misconception with regards to mega church is hindi na kami theologically founded na we may take some, let's say, preaching that is no longer biblical, which is not true. Because in all our preachings, we are always based on, I think we are still one of those who do expository preaching. So, hindi yung based on topic, but more on yung exegetical and topic yung biblical. So, yun ang nakikita kong strength namin sa GCF. It's the centrality of the word. And even in our statement of faith, our doctrinal statement, we still believe the Bible as the written word of God that is without error. And it is our only source of knowledge about God and His plans. And the absolute guide for doctrinal teaching and godly living. So maybe ito yung doctrinal statement namin para sa iba. Masyadong, let's say, dekahon. So this is what we believe. So we talk about God, the Holy Spirit. So we are still very conservative in the sense that ito yung aming stand as far as the church is concerned. That's why sometimes we can also hear very positive comments from people who leave, or our church members who leave after the service. The preaching was very basic in terms of yung biblical teaching. So that is actually yung mega church natin, it's very different from yung mega church ng US. Because when we say mega church, it's like really it's seeker sensitive, meaning we're looking for people who are looking for some kind of a place that they can worship but yung seeker sensitive, ang explanation niya ata dun sa seeker sensitive, you try to attract people by way of using yung parang marketing techniques. Na maybe you don't even talk, kasi when you talk about marketing, since I'm in marketing, you always
highlight yung mga benefits rather than yung mga, kalimbawa, nagbebenta ka isang produkto, no? Alam mo, may konting diferensya yung isang produkto, you won't highlight that, right? You will highlight all the good things about that product. But the gospel of Jesus Christ is not just about salvation. It's also about sin, it's also about repentance. So in a seeker-sensitive, maybe you don't get to talk about that because you might turn people away. Bago, di ba? The subject of hell and the subject of human condemnation. So that is how the seeker-sensitive legal churches in the US actually evolve. Na they want to attract people. But based on survey, no, yun yung gusto nilang i-attract ng mga seeker-sensitive or even the unchurched. No? Actually, hindi nangyayari yun. Because even in GCF, no, a lot of the congregational, or a lot of the people from the congregation, they come from other smaller churches. Just like me, I used to go to like Grace Gospel Church. And then I later moved to GCF. And marami rin mga, pag tinanong mo, saan ka galing? Assembly of God. Or saan ka galing? Meron mga ganun eh. Diba? So, meron galing ng, saan pa? Meron galing ng, meron pa galing ng CCF eh. So, parang pero meron din kami, marami rin yung sa amin pumunta sa CCF. Mag-of-war. Ha? At saka BCF. Like last Sunday, we had 10 sila, mga bata. They must be in their 20s. They came to GCF for the first time. Because that's part of our tradition, to welcome first-time visitors to our church. Mga 10 yata sila, they all come from BCF. So actually, yung mga bago, yung mga bata ngayon, I think, or even a lot of the people are church hoppers. They are trying, when you say seeker-sensitive, maybe they're trying to look for something that will cater to their needs. And what are these needs? Ito yun yung siguro ginagawa ng mega churches. What is your, what do you like to, what do you like to do, or what do you, how do you look at your church? No? How do we do church? That is very important for them. So yan ang but the church, okay, like ours or like CCF, you see the very big building over there, CCF. So talagang may building, and if you look at the building, okay, so di ba nakita mo yung tinuna mo yung picture ng CCF, yung bagong sanctuary nila. It looks like yung pinuntahan ko sa San Antonio, and I watched the San Antonio Spurs against the Phoenix Suns way back in 2005. Mga tao ganun ganito. Kasi ganun yata yung CCF ngayon eh. So you see, yun yung structure of that's one distinctive features of mega churches. They try to make the structure or the sanctuary, no, that is very contemporary in the sense na ang message kasi dyan is church or Sunday worship should not be just for Sundays. It can also be a daily thing. So when you go to church, parang hindi ka na umalis sa bahay o hindi ka na umalis sa office mo. Nag-o-office ka pa rin. So that's why they built the sanctuary or a stadium na okay, instead of pumunta ka ng Araneta para manood ka ng basketball, hindi, doon ka na lang makinig. Kasi pareho din. May entertainment, may mga music, may mga bands. And some of the time, the mega churches invite yung personalities to speak. Just like last month, si Nick, he spoke at CCF, which packed the whole place. So, yan ang mga come-on minsan ng mga mega churches.
Nakaka-bless nga daw eh. Si Yola Pascual sabi. So, Victoria ba yun? Hindi, nandun sa kanila. So it's sana lang yung pagkayong mga there's nothing wrong with that. But then, I believe that what is important is the gospel message. That even the methods may be different, it may cater to contemporary taste, but then the centrality and the importance of the message still has to be preached. Galing, galing. Para mga agaw bagla. Oo, sa mga kanto ko. Kanto Siguro, back in ano po, 1993. Ano ba? Para natin, sige, ano tayo nandito? Di ba, ikalala niyo lang po yung sarili niyo po tapos yung gawain. Si Ahmed, ito lang yung ano natin. Ito tayo para, ano, Exposure. starter. Sino ba ako na magsasalita? Siguro si Dom. Simulan po namin sa magandang gabi. Ako magandang gabi mo pa. Pasok si Dominic. Chowa? Chowa. Siya po si Taki. Siya rin po si Pedro. Siya po si Aber. So mga kaibigan, paano nga ba nagsimula? Sige. Paano ba, ano, sino ang unang kwento? Nagsimula yung Teresacano sa pito kami nagsimula. Habang nagkakwentuhan kami, Sige po. nagsimula lang sa typical na kwentuhan na may konting iniinom. Hindi, nagsimula po talaga to sa isang linggong inuman. Naka-video pala, Yaris Pasto. Ayun o, at nung panahon na yun ay maingay sa amin yung pangalang Cafeterio. Lahat kami interesado pumunta dahil sa una libre, maganda yung mga nag-usapan, malalim. Kaya nagkamot kami sa pangalan na malapit sa Cafeterio. Ang una namin naisip since kami mga nasa kanto ay Kanto Teo. May pause po, siguro mga 5 seconds. Yung kanto. Pakiulit nga. Hindi, may post naman po yun bago yung kanto. May interval naman yung kanto. Patay na yun siya. Pero, Siguro, kaso, dahil kami ay nanggaling po sa mga konserbatibong simbahan. Sabi namin, at usual sa pundo ay mga konserbatibong simbahan ang nagkala. Sabi namin, mukhang magkakaproblema kami kung yun ang aming gagawin. Yeah. Pero sa amin ay wala naman yun. Pero syempre, yung pagkonsidera sa aming community na ginagalawan. At yung mga tao rin mismo sa kanto na baka iba rin isipin. Sabi namin, baka pwedeng baliktarin. at binaliktad po namin. Wait, oy! 5 seconds ba yung Doon po nagsimula ng Teresa Canto. Naging Teresa Canto siya. Ngayon po ay... siguro, Disclaimer lang muna na, member pa rin kami ng mga local church. may mga simbahan, may mga pastor. Alam naman nila. Tanggap nila. Tapos siguro po, ano yung pinagmulan muna namin. Marami kasi kaming factory na bago kami nabubog. Unang-unang malaking, malaking naging ambag sa amin yung Lilok, yung training ng Lilok. Tapos ano pa ba? Sabi ko marami, tignan nyo. Isa, Apo, ASA, parte rin po kami ng ASA yung... Kilala ba nila yung pastor? part po kami ng isa, yung Evangelical Youth for Social Action. Evangelical Youth for Social Action. Tapos, ano ba?
Yun yung major na. Ako major siguro na influence namin kung ba't kami ganito. Sa nung una, lahat kami yung mga estudyante po ng CYW ng Ilo. Opo, isang programa na. Doon kami, unti-unti, nakakita namin yung paglaya namin mula sa konserbatibong pagkakahon sa amin o pinagalaw namin. At siguro after ng Nilok, 1, 2, 3 taon ay parang namuhay kami na parang arrogante. Oo, yan. Parang isang phase din mo ng ano namin. Ng, siguro pagbabago. Naging arrogante kami dahil nga mga radical kami kunwari, tapos marami kaming nalalaman na naging arrogante kami. Madalas nga namin, minsan nga nagiging simulan na ng biruan at pagtawanan namin yung mga mega church, yung mga konservatibo, nagiging simula na siya ng lokohan namin na pinagtatawanan namin. Tapos, yun nga, yung isang linggong inuman na yun, doon kami nakapag-usap ng mas matindi, mas malalim. Sabi nga nila, pag may alak, mas totoo eh. pero, hindi na po kami uminom ngayon. No? Yun, napagkulay-kulayan din po namin na, rin kami, parang hindi rin kami na iba. Naging arrogante kami, tas so doon po mas naging lumutang, mas lumitaw kung ano yung dapat namin gawin kaysa nagbibiruan kami, kaysa ano tawag doon, parang pinupukol lang mga hindi magagandang usapin. Kaya imbis na magsabi kami na ito dapat ang mangyari, nagkakaroon kami na kami dapat yung gumawa kung ano yung dapat mangyari. At palagay namin, yun yung aming prinsipyo at konsepto ng pagdalaw namin sa Teo sa kanto. Tama. Ilan na kayo? Ay, hindi rin po kami nag-bilang. Hindi na kayo marunong magbilang? Nagsimula kami sa 7, ako na isang babae, tapos Marunong magbilang. ilan sa mga inimbita namin, una yung mga kabataan ng simbahan. Nagkaroon na rin kami ng kasama na isang pastor ng simbahan. At masaya kami na tanggap naman nila kung ano yung ginagalaw na. Pero basically, yung mga church members na kinabibilangan namin, yun din yung aming naiimbita eh. Sa ngayon ay 2 buwan na tuwing Lunes kami nagtitipon. Tuwing Monday po. Tapos wala rin po kami structure, pero lang po kami lona dun sa tapat ng bahay. Tapos nagpapahiram lang po ng bangko yung... Kasaya po, hindi namin kasama si Jeffrey. Yung pamilya nila yung masugid na nagbibigay sa amin ng upuan, ng lamesa. Kaya yung pag nakita niyo po kami dun sa kanto, parang nagiinuman po kami kasi isang lamesa, tapos may tubig, sakasakanим ng uwag, tapos nakaikot po kami. Kaya... Kagaya ng sinabi ni Pastor Ro, ganun din, yung simbahan din na binubuo namin, hindi rin nangangarap na komenta ng simbahan, komenta ng building, bumili ng mga gamit ng simbahan. Kundi, tinitignan namin kung ano yung kakayanan yung binubuo namin kung ano yung kakayanan lang na hindi kami, kung itaman kami o kung hanap man kami ng suporta tungkol sa financial, hindi namin gagamitin para sa structural at para sa bawat. Tapos, yun nga, ang bunga, sakali kami sa Lansangan, Community Fellowship, napansin din kami ng barangay. In-offer ng barangay sa amin. Sa tapat kasi ng bahay nila Jeffrey, may iba ng isa namin mayroong buhulan, chapel, medyo chapel siya sa gilid ng barangay. Doon kami niimbitahan na sekretary ng barangay, na doon kami mag-fellowship. Pag umuulan, minsan sa loob din po ng jeep kasi yung tatay po ni Jeffrey, jeepney driver. Pag umuulan po ng malakas, nandun lang po kami sa loob ng jeep. Tapos, yun. Minsan sa bahay, di ba? Sa bahay ng kasama-sama. Sa bahay din po ng isang kasama namin, yung may bahay ni Tapos, ano ba? Ito free na ba kayo? Ano po? Free na natin. Serve na lang po natin ito na mamaya. Yun, sa fellowship din namin, sa ginagawa namin mga kwentuhan. Ganun na rin, kung nagbabasa pa rin po naman kami ng Biblia.
Kahit pa pa. Hindi, Nagbabasa po talaga kami ng Biblia. At ang gamit po namin, kapag ng pagbasa yung divine reading election. No, mas sagit ang katangian po nung kalye, nagmamaingay, no? Dami kasi Bukod po sa talaga. mismong kalye, maingay talaga nung dumadaan pag peak hour, dumadaan yung mga sasakyan, minsan malalaki pang truck. Pero pinakamaingay at nakakainis yung mga motor na yung sobra yung Tapos meron kami doon meron kaming discovery na nag-automatic na nag-mute kami kapag nagsasalita kami. So, halimbawa, nakabahagi kami ng kakanasan ng bawat isa. Bigla ka na, pag may dumaan na motor, bigla kang mag-mute. Yung gumagana na lang yung bunganga mo, tapos walang lumalabas sa salita. Automatic. Naging hamon sa amin na mas pakinggan kung ano yung sa amin, mas tinignan namin na reflection na ito yung kalye, ito yung hingay ng kalye. At sa gitna ng hingay ng kalye, subukan natin pakinggan yung kwento ng bawat isa at yung salita ng Diyos. No, yun, habang divine reading, diba, pag leksyon divina, nakaupo ka, kaya kung saan, kung anong komportable pagbasa, may isang bumabasa at kung ano yung komportable kang nakikinig, may nagbabasa, tapos lahat lang kayo ay nakikinig dun sa bumabasa. Pikit, pwedeng nakadilat, nakatahimik lahat. Yun yung hamon na mas intindihin namin yung gustong sabihin ng Diyos sa gitna ng ingay, yung literal na ingay. Minsan yung ilan din pinag-uusapan namin yung mga social issues, yung current issues. Minsan yung salita ng Santo Papa, naranasan na namin bahagi at pag-usapan. At kung ano yung nararamdaman ng bawat isa, yun ang aming nais na. At yun nga palagay namin yung bentahe kapag maliit na grupo, kasi narinig nga yung boses ng bawat isa. At sa pagtitipon namin, hindi naman kami bumababa ng 10. Pinakakonti namin 7 nung umulan, kasi umulan yun. At medyo nasa kali nga kami, hirap yung pumunta yung iba. Sa ngayon, sa 2 buwang pagtitipon namin, inisip namin ano yung pangailangan namin. No? Meron sa amin nag-aaral, gusto mag-aral, yung iba wala pang paaral, yung iba. Sa madaling salita lahat ay may krisis pinansyal. At inisip namin anong proyekto yung pwede namin gawin. Nagkamot kami ngayon sa idea na magkaroon ng parang livelihood program sa pamagitan ng pag-alam ng resources ng bawat isa. Isa namin kasama may connection at may ideya kung paano gumawa ng peanut butter. At sa ngayon, nasa proseso kami ng pag-iipon ng pondo at balak namin simulan na kumita sa ganung pamamaraan. May isa pa kaming ginagawa na yung load, since lahat ay halos smart user o token text. Plano namin na doon na magpa-load sa loob at yung parang kita namin, napakalita naman ang kita sa load, magpandagdag namin sa merienda, pamasahe ng mga walang pamasahe pa uwi. At ngayon, yun ang aming pinapanalangin. Dahil sabi namin, parang tuwing session kasi namin, parang nag-aambagay kami pangkain. Sobrang pamasahe, pangkain. Inisip namin na pag nangingin kami, parang wala rin pinagkain sa tights at yung iba baka napipilita na lang din. Kaya sinubukan namin na gumawa ng ganitong pamamaraan para hindi kami yung manghihingi, kundi yung tayo sa kanto, may susubukang bigay sa sumasama sa amin. Yun, yung mga kinaharap naman namin doon, sa pagbubuo namin na ganong grupo, unang-una, binuwag muna namin yung mga sarili namin kaisipan na dapat ganito, dapat, yung maraming dapat. Kinaharap namin ngayon, marami kaming karanasan na sa gitna ng kalye, sa gilid ng kalsada, may maraming mga dumadaan. Nakakatawang isipan, nasabi nga ni Taki kanina, na ang tingin nila sa amin nagiinuman. No? Pero sa amin, hindi kinignan ng komunidad na negatibo yung ginagawa namin. Because kapag dumadaan yung isang mama na nakahubad, talaga na mama nakahubad na malaki ng pasal. Inaabutan kami ng matalo, ng emperador, ano ba niniinom nyo dyan?
Tapos inaabot ka sa amin. So sa akin, sa amin, tinignan namin yun na magandang response ng komunidad. Nakikita kami na nagtitipon-tipon. At gusto nilang, di ba, yung ganong pagkilos, di ba? Affirmation namin na nakikilala kami dun sa komunidad, nakikita kami. No? Isa pa, mayroon din kami mga karanasan doon na dahil nga nasa gilid kami ng komunidad, mukha kaming nagtitipon, napagkamala na rin kami gumupo ng mga aktivista. No? Grupo ng mga, sabi nga, meron kasing isa doon na dati siyang nasa movement, kaibigan din ng kaibigan namin na si Jeff. Jeepney driver din siya, dati siyang nasa Kilusan, RA siya, nag-affirmers. Ang tingin niya sa amin, ini-infiltrate namin yung komunidad na tawag dito na nag-organisa kami ng ibang mga kabataan. Tapos mukhang threatening nga yun sa mga RA na tingin nila sa amin mga social democrats kami. Tapos dahil nagtitipon kami doon, tapos dumating yung time na lasing siya, inahamon niya kami ng debate. No? Okay, sa amin okay na, hindi kami, kaibigan namin siya, nakikinig kami sa kwento niya. No, di ba yung typical na lasing, gusto niyo, tawagin ko na yung iba kong mga kasama, mag-debate na tayo. Di ba mga kayo, mga soft drink kayo, mga RJ kayo So, dumating yung panahon na gano'n. Pero, tuloy pa rin yung pakikitungo namin dun sa mga. Hindi kami natakot, sa gitna ng gano'n na medyo threatening din kasi yun. Na napagkamala kami grupo ng mga aktivista. Sa amin, hindi namin tinignan, pinagpatuloy namin yung ginagawa namin. Dahil nakita namin na ina-affirm kami ng community, lalo na nung barangay, nung sekretary ng barangay, na sobra din yung pag-suporta sa amin na, actually yung anak niya, di ba? Pina-attend niya sa amin, nag-aagala sa isang kolehiyo na medyo yung sa Lyceum, pinasama niya sa amin, no? At yung maganda din yung response, no, yung isang kabataan na yung anak ng si Krisha. Tsaka minsan, magdadala sa amin ng pagkain. Minsan may nakikita kami, binibilang kami, yung pala bibilangin kung ilang kami kakain. Sinabi na kami ng pagkain. Oo, yun. Minsan binibilang kami, kala namin, tinuturo na kami, pero magbibigay pala ng pagkain. So, yung mga malaki kaming gano'n karanasan doon sa gilid ng kanto. Tapos, yun, ang tayo sa kanto ay sabi nga, isang sanctuary, ay isang, Yun nga yung lagi namin sinasabi. Para sa akin, tayo sa kanto, isang sanctuary o isang spring balon para sa kasi nung unang mga nakasalamuhan namin doon, mga broken sa simbahan nila. Dahil hindi maganda yung trato sa kanila na yun nga, parang rin, no? Ang tawag na? Parang ginigil trip na hindi sila komportable. Pakiramdam nila na na-offer sila sa mga simbahan. Tapos kaya ako nasabi na gano'n na naalala ko lang yung nasa Lino, may isang kwento yung Tatay Joshua na yung tungkol sa bako at balon na yung isang magsasaka raw parang nagtataka doon sa kapwa niya magsasaka kung bakit hindi umaalis yung mga hayop niya. Pero wala naman siyang bakod. Ang sabi niya, kasi meron siyang balon, nandoon yung buhay. Kaya hindi umaalis yung mayaman yung mga damo. Kaya hindi umaalis yung mga hayop, yung mga kalabaw. Kaya ganun din yung tingin ko siguro doon sa tayo sa kanto. Na yun nga, na parang buhay na patotoo ng come to me and I will give you rest. Kasi hindi ito pressure na hindi condemnation yung hatid, kundi yung pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Kaya sa tayo sa kanto po, wala kaming pastor, Niniwala po kami na ang bawat isa po sa amin nagpapastor. Di ba nag-jacket tayo? Nag-toss screen po kami yan. Sino po yung magpapastor sa amin? Tapos, ngayon po, tuwing Miyerkules, pumupunta naman kami sa Peace Church para matuturing kami, malaman din nila, matuturing siguro sila sa amin. At sa ganung paraan, palagay namin, mas magpapatatag sa tayo sa kanto.
Saka wala pong nakagraduate sa amin ng Bible School. Eh, yung Bible school, mga others. Mga nagpasaway lang sa Bible School. Pero yun, yung salilok lang siguro yung ano namin, naging pundasyon. Tapos ano pa ba? Yung layunin. Ano mo ang layunin nila? Pero ano yung layunin pakita? Sabi nga, yung isang miyembro din namin kagaya ng sinasabi ni Pastor Ron, yung pangarap. Nangangarap nga din kami na makaahon din sa faces. Hindi lang, isa sa spiritual, no, siguro. Hindi naman ako naniniwala. Siguro, yung krisis financial, yung economic na kalagayan. Siguro, yun yung mas pinagtutunan namin. Kasi doon nakabasa. Kasi, parte kami, ng magalit ang taga-lisod kami. Doon namin nakikita na pag napagyaman namin yung bawat isa, palagi ko mas holistic nga yung ganun. Siguro po, yun po yung ilan sa alam namin kaya namin bagay tayo sa kanila. Siguro, gusto kong banggitin yung, kasi nagkaroon kami ng parang assessment evaluation doon sa mga nakasalamuha namin. Kung ano yung tingin nila, naging epekto sa kanila ng tayo sa kanan. Gusto kong kunin yung sinabi ni Alex. Kasama po namin yung as isang high student. Sabi niya, para sa kanya, yung tayo sa kanto ay parang jeepney. Na, di ba sa kultura natin mga Pilipino, yung public transportation ay talagang maluwag sa kwentuhan, hindi unlike ko sa ibang bansa. Kaya kung magkwentuhan kami dyan, marinig yung kwento namin. Parang ganun din daw po yung tayo sa kanto na iba-iba yung nakakasalamuha namin. Tapos iba't ibang kwento rin yung naririnig namin at iba't ibang karanasan. Kaya yun po, doon siguro kayo magtatapos. Maraming salamat. Let us welcome Rose Bueno for Go Cristiano. Magandang gabi po. Okay, unang-una po sa lahat, ngayon lang ako sinabihan. Kaya pagpasensyahan niyo na po, medyo simple din lang yung ibabahagi ko about Go Cristiano. Okay, ang history ko po sa grupo, kung natatandaan ko po ng tama, mga bandang 2005-2006, nung nag-umpisa akong sumali sa kanila. Ang Go Cristiano po ay nasa pangunguna ni Professor Boy Bautista. So, siya po ang aming official Bible study leader. Yun, Tatay Boy ang tawag ko sa kanya. Actually, nung mga bandang 2005, yun yung first involvement ko sa ATS. Nag-enroll ako sa isang counseling course nung summer. Tapos, naka-isang semester ako for Christian counseling, pero hindi na natuloy. Kasi mahirap pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho at the same time. So, pero awan ng Diyos, natuloy ko naman yung involvement ko sa ATS sa pamamagitan ng mga volunteer opportunities. Yun nga, sa pangunguna din ni Tatay Boy na itatag actually yung Asian Theological Seminary Photography Club or ATSBC na yun, kabahagi din po ako nun at si John din po, tsaka yung iba pa namin kasama dito. So, nung inumpisahan po namin yung Go Cristiano, actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ba talaga yung objective ng group. Sorry, sabihin mo ko. Medyo napakahiya yung natin. Okay. Sa simple pagkakaintindi ko sa grupo, kasi yun nga, una-una, hindi naman ako theology major. So, hindi ko pwedeng aminin na malalim yung kaalaman ko din tungkol sa Bible. Pero maituturing ko yung grupo namin na isang Bible study group din. Dahil sa simpleng dahilan na yun nga, pinag-aaralan namin yung Biblia ng malalim.
Ang kaibahan siguro namin sa typical na Bible study group, tulad nung marami nyo sa inyo na-expose na sa mga church Bible studies. Tulad ako, taga-CCF ako ngayon. So, meron din kaming sariling format namin tsaka struktura ng Bible study. Pag pinaghambing ko yung dalawa, dalawang salita yung pumasok agad sa isip ko. Kung tatanungin niyo ako kung paano ko i-describe yung GoA, critical thinking. Yun yung binabahagi sa amin ni Tatay Boy na sa experience ko naman sa Bible study group ko sa church namin, medyo may kakulangan din kahit paano. Kasi kadalasan sa mga mega churches na Bible study groups, parang nagiging extension kasi siya ng pulpito yun nga. So, kumbaga kung ano yung style kadalasan ng pastor o ng preacher sa pulpit, yun yung ina-adapt ngayon ng mga Bible study groups. Kaya kadalasan, yun nga, mag-aaral ng Bible verses, pero at least sa CCF, ang masasabi ko, na-appreciate ko yung Bible study group namin doon dahil malakas yung emphasis nila sa life application. Yun, kumbaga, pero yun, siguro para sa karamihan sa inyo, medyo elementary na yun, lalo na yung mga medyo, theology majors dito. Pero, yun nga, bilang Kristiyano na patuloy na nag-aaral nga yung mga simple truths sa Bible, yun yung isang na-appreciate ko sa Bible study group ko sa Mega Church. Sa Go Kristiyano naman, na-appreciate ko din siya, pero tumatawa, hindi. Kasi nga, dahil minsan, sa lalim na nung pag-aaral namin, hindi na ako makapagsalita kasi hindi ko na minsan maintindihan. Pero yun nga, okay, maliban naman doon, ang gusto ko rin sa grupo namin, ine-emphasize din kasi yung social aspect. Yun nga kasi sa typical na Bible study group sa churches, di ba yun nga, kadalasan nag-uumpisa tsaka nagtatapos lang sa pag-aaral ng Biblia. Kumbaga hindi na ilalabas hindi na pa-practice sa labas ng simbahan kung ano yung natutunan sa loob ng Bible study groups. Doon iba at doon ako proud sa mga Kristiyano. Kasi in fact, mga ilang taon na yung nakaraan, tatandaan ko yung isa sa mga pinaka-memorable na experiences ko sa grupo, yung nag-outreach kami sa Payatas. First time ko din yung nakapunta ng Payatas. So kami nun nag-organize kami ng Christmas party para sa mga bata dun sa isang community. May isang member kami sa grupo na may contact dun sa Payatas. Tapos yon, sa tulong niya, at saka nung taga-Payatas, yun nakapag-organize kami ng mga bata. Yun. So far, hindi pa nasusundan yung activity namin na ganun. Pero alam ko na nasa plano pa rin namin yun na magsagawa pa ng mga ganung social activities sa hinaharap. Tapos isa pa, ang mahal na mahal ko sa grupo namin, yung salitang pagtulong, totoo yun sa bawat isa. In fact, meron kaming pondo na pinapalago namin every actually, ideally, every week, nagbibigay yung members of the group. Tapos kung yung pondo na yun, nilalaan yun kung saan yung may pangangailangan, kung sino yung pwedeng mapagbigyan. I think meron din kaming mga ilang scholars na natutulungan dahil dun din sa full resources ng grupo. Nag-meet pala kami dito sa ATS tuwing Sabado ng gabi. Kadalasan nagsisimula yung pag-aaral namin ng alas 6 ng gabi. Tapos, yun nga, kung wala kasing structure din yung grupo. Talagang malayang talakayan din. So, yun pa yung isang gusto ko sa grupo. Kumbaga, walang bawal. Masasabi ko, hindi siya yung pag-uusap namin,
yung style ng discussion namin, walang censorship, kumbaga. Ayun. Pero yun nga, I think sa bagay na yun, doon din unique yung grupo namin. Yung last week, maganda yung nagsimula kami 2 weeks ago. Meron kaming bagong topic ngayon. Para lang yun nga, ma-illustrate ko kung gaano ka-free flowing tsaka ka-uncensored yung talakayan namin. Binatukan lang kami ni Tatay Boy ng isang simpleng tanong, what do you want? So yun, kumbaga, habang pinag-iisipan ko yung tanong na yon, ang simple-simple niya pero ang lalim di ba? Dahil kumbaga kaakibat nun, i-connect mo ngayon yon sa principles ng Bible. So kumbaga, doon mo makikita, doon mo maipag-compare kung yung sarili mong hangarin, pa rin, kumbaga naaayon pa rin sa tinuturo ni Jesus Christ na yun nga, pinapaniwalaan naman namin na Lord and Savior namin. At saka, yun nga, yung biblical principles in general. Ayun. So, mga ganong klase. Tapos isang beses naman, ang topic naman namin is about science and science in the Bible na pinangunahan naman ni Kuya Bok natin. Okay, sa composition naman ng grupo namin, actually, yun nga, isa din yun na unique about Go Cristiano. Kasi, mula bata hanggang matanda, magkakasama kami. Meron kaming mga members na mga 60 plus na, pero talagang masasabi ko na yung harmony ng group, nandun talaga. Kumbaga yun, hindi namin na-feel na, matanda na siya, dapat ibang Bible study group na siya, ganyan. So hindi namin na-feel yun. Tapos nare-reinforce din yung bonding ng group kasi kadalasan after namin mag-aral kumakain kami pagkatapos, so yun, naghahapunan kami pagkatapos ng group. Yun. So, babalik kami. Alam niyo na yun. Hindi kasi baka may censorship dito ngayon, di ko alam. Mahirap na Basta yung mga medyo matagal nang nag-a-attend sa grupo or at least yung mga exposed na alam naman nila. Yun. Kasi recorded mahirap na. Sasabihin ko ba? Ha? Huwag na. Kinabahan. Si Jenmar din po nag-a-attend din ako. Siguro nga, yung nasabi niya, what's unique about the GoK or Go Cristiano, it's composed of members coming from different churches and traditions. And these people are connected with their local churches. At ang maganda doon, involved sila sa iba't ibang larangan. May mga artist, may mga nasa corporate world, may abogado. So, and yun nga yung sinabi, it's a very loose structure na kung saan ay si Sir Boy will lead us in a discussion. Of course, we use the Bible or sometimes contemporary issues, and then we try to reflect from the Bible kung ano yung mga resemblance dun sa Bible. And ang kagandahan sa ganitong klaseng structure is that everyone can speak, everyone can share their insights, na hindi mo kailangan na mapahiya, hindi mo kailangan na mandiit doon sa so, and lahat ng minsan nga yung flow ng discussion is nawawala but of course I think that's a beauty of a free-flowing discussion, but the facilitator has to bring it again doon sa central topic. And I think si Sir Boy naman lagi niyang ginagawa yon. So nagkakaroon siya ng maraming the topic is not enclosed into something na gusto ng facilitator. So if the passage is being read and then discussed, and later on
ano yung nagiging application nito, ano yung ibig sabihin nito sa iyo. So, nagkakaroon ng iba't ibang meaning yung isang passage, yung isang story, yung isang parable, because of different experiences ng mga taong involved doon. And aside from that, sometimes talagang mapapag-isip ka rin dun sa kasi nga sabi ko nga, it's composed of a group that are coming from different backgrounds, and even your own assumption will also be challenged by others' opinion. So kaya ini-invite ko namin kayo. so Oh, yun nga. Hindi, sisegundahan ko na si Gilbert doon. Yun nga, dahil sa ganung structure namin, you know, every one of you are welcome to join us every Saturday night. Kasi, yun nga, hindi nyo mafe-feel na kahit sa ang background man kayo nang galing, hindi nyo mafe-feel na kakaiba kayo. Kumbaga, the group is ready to embrace anyone and everyone na, yun nga, meron lang bukas na pag-iisip sa talakayan. Ano pa ba tayo? Proceed po tayo sa question and answer portion. Sige po, tinatawagan po natin lahat ng mga speakers po natin kanina. Sasalita ko kasi sa G12. Sabi ni Kuya Arvin, si Pastor Robin, urban poor, tapos si Pastor Amy, middle class, Pero, middle class yung yung grupo ko. Pero yung mga networks namin, marami doon, pinakamarami yung nasa urban poor, sa Muntinlupa. Magandang tingnan yun baka pwede natin dahil sa after class. Pero ito, sa karanasan ko, for the past 2006, pang-pitong taon na, ang hindi makapag-try na grupo, mga nasa class 80, hindi sila nakakapag-try kasi hindi ko alam bakit, no? Takot ba sila sa intimacy? Takot ba sila na maging genuine sa komunidad? So sa karanasan namin, yung mga grupo na yon, na-absorb lang din ng mga mega church. So siguro talagang ang mega church ay para sa mga ganong audience. Pero mga nag-drive sa urban poor, talagang para silang rabbit na dumadami. Sige po, comment. Siguro na kung natin ng church, kung hindi ko Christian, seminar siya sa heart ng Ortigas, you've heard of OPCI. Ang goal nila is to change the Philippines, one Filipino at a time. Ang goal nila. Tapos, seminar siya. So, mayroong recruit ko na ako, nung sumali ko doon, I was required to recruit 10. Ganun lang kaya sulit. Networking? Networking. Tapos, yung grupo mong masasabi na, parang cell group actually, you will meet every day, tapos meron kayong role na aims parang professional role or something. Ang hits dito, yung entire course would cost 50,000 pesos. Scam? Ito yung weird, no? Lari ako, kagrupo ko, ang kagrupo ko si Mother Lady. At she religiously goes to it, sabi na, gusto ko dito, ay ilan lang kami, 10. Gusto ko dito kasi, dun sa lupay ng mga showbiz, marami akong tao dun I could not be me. They only want because I will give them practice to feel. Pero dito, they don't care kung sino ako. So, ang na-learn ako doon, people are paying 50,000 pesos just to have a group. Imagine that. Kapag-bless sila. At hanggang ngayon, ako ay pin 38 ako. Nasa pin 50 plus sila ngayon. Did you give 50,000? Did you give 50,000? Okay, na-debring ako. Kaya naman, kaya ko yung ginawa, I wanted to analyze, kasi researcher ako eh. So, nag-ethnography ako doon. Teacher ka? Lahat ng ginagawa nilang mga concepts, sa Christian sa lahat.
pinaptize kami, pinatay kami, lahat yun, meron mag-design, lahat nga lang, walang any reference to God, but everything, yung structure niya, it is the church, it is theology. Talo nga yung people. Sino Diyos nila? Sino Diyos nila? Sino Diyos nila? Sino ba po may question? Sige sa akin siguro, kasi meron tayong parang tatlo, no? Lima na nagsalita. Isa yung structured, apat na hindi ka structured. Sa structured kasi na church, merong policies, di ba? Diba, walang membership. Tapos doon din yung grounds for DA. Gusto kong tanungin, paano kayo mag-encounter ng disciplinary action sa unstructured na church? Diba, may grounds for DA pa ba? Basta may na-encounter pa kaya kailangan disiplinahin. Paano mo maging disciplinary procedure? Dito tayo sa kanto ang report. Tayo sa kanto sa... Hindi mo na, kahit sinong unstructured church, pwede. Pwede din yung okay siguro. Lasing ka. May disiplina pa. Kami po, Meron ba? So far? wala pa naman po. Sa may pastor po, na-experience po sa... Pag iniisip ko kasi yung church, lagi binabalikan ko lang yung modelo ng pamilya. So how do you go about discipline sa pamilya? Kasi kung itinuturing mo extended family yung church, hindi mo isipin mahirap yung pagdidisiplina. Meron pa isang pasaway na anak. Paano mo siya didisiplina? So parang ganun kasimple, hindi siya technical. Okay? So meron na mga, in fact, yung kapatid ko, nag-asawa yun ng maaga, tapos nag-iwalay sila for 10 years, wala siyang asawa, tapos naging karelasyon niya yung isang binata sa church din namin. So, hindi naman siya pwedeng kasal dahil kasal na sila, pero matigas ang ulo. So, anong gagawin ko doon? Hindi ko naman pwedeng itapon sa mega church, magiging problema na yun. Sa house church ni sige, dyan lang kayo. Sa jeep. Tapos mo sa jeep. Siguro. Pwede mo, tatanggapin po namin. So, nandun sila sa simbahan. Pinapayagan namin sila. Siguro kung baka traditional lang aking policy. Umalis na kayo. Pero sila, pero merong mandato lang. Kung sa role niyo po is spiritual father to them in a way. Oo. Siguro gusto ko lang mag-add, kasi I'm from a house church before. Mega church ka na, di ba? Dadi mo uli siya. Nasa cathedral ka rin. Mag-English ako kasi kanina pa ako nagtra-translate, baka ulitin ko yung sasabihin. So, I'm from a house church. So we had that problem. We needed disciplinary action, but we didn't have structure. So what happened when the pastor was trying to discipline this person, he said, we didn't have anything like that before. Why are you trying to address this? Parang we had that situation. So parang the pastor ended up, I guess we don't know how to discipline. I get the point now, we're a family, we're supposed to, but then siguro nag-fire back lang yung tao to say na, okay, we don't have structure, we didn't talk about this before, so why are you doing this? In the same situation. Sa example. It's more of parang kunwari, nagkaroon na kasi nung medyo parang power struggle, more of like that. Kasi we were trying to transition to become parang gusto nila maging mega church, while some are trying to oppose it. Kasi we were happy the way we were. But then they said we are not growing. Because we're always this number. So when we were trying to do that, siyempre magbabago. Siguro what he said is that some people are for mega churches, some people are for house churches. I have that sense that it might move in a way. But then we had the problem with discipline because we didn't have structure. So they questioned if Siguro balik dun sa
Balik dun sa issue ng discipline. Siguro naman, hindi naman totally walang structure. Pero siguro flat lang. Pero kinikilala rin naman namin yung mga role ng, meron din naman mga elders. No? Pero yung mga elders, syempre, hindi naman siya yung tipong in-appoint o pinagbotohan. Pero yung, kunyari, bago ka pa dumating sa community, may mga kinikilala na yung mga taong mga pinakikinggan. Actually, sa grupo ng mga tao, merong ability ang mga tao na mag-self-organize. Diba? At merong mga tao dyan na talagang nag-emerge na natural na yung leadership, nila, di ba, na susundan. Or yung mga mas nakakatatanda na, gano'n. So anyway, hindi siya more of pinagbotohan dahil may office na kailangan punan, but more on affirming o kino-confirm mo yung tao as one of the elders kasi kinilala ng community. So ganoon siya ka-organic. So anyway, pag may mga issues ng kunyari disiplina, sinusunod lang namin yung sinabi ni Jesus na kung may gulo yung pagitan ng dalawa, di kung malulutas na ng dalawa sa kanila yun, di tapos na. Kung hindi naman, di kumuha ka ng 2 o 3 na hindi kakampi testigo. yung pag-uusapan ninyo, proseso na together. At pagka natapos doon, di tapos na rin. Pag hindi pa rin, di dadalhin mo siya doon sa buong Kalipunan. At doon sa mga simple church o house church, lang naman yan, mga 20 people the most. Hindi pa rin. So, barangay. At least napoproseso nyo together. At saka yung emphasis nga kasi sa community na dahil pag na-develop nyo yung bonds at yung talagang pamilya kayo, I think yung issues ng discipline, hindi naman siya ganun, well, mahirap, dadaan kayo sa mapait na proseso altogether. Pero, may way para maproseso nyo yun kasi nga, magkakarelasyon kayo bilang isang komunidad. So, I think yun nga. Tas, syempre, nangunguna dun yung mga elders natin. Tsaka, naman, walang monopoly dun ng, yung elders naman, yung pantay-pantay. So parang gano'n siya. For Mega Church daw po, okay, for Mega Church. Gusto ko nga nagsisimba sa inyo, at pupunta sa mga churches. Kasi, iputong sila sa dite na Mega Church. Ano po ang ginagawa nyo lang? Hindi po ba para bumalik? Or what? Yung mga bumibisita or regular? Wish na pumunta sa beses, tapos bumalik ulit. Hindi po ba yung nakausap para pabalik sa church? Actually, may nakausap kasi ako minsan na nanggaling sa ibang church. At bakit nag-ibat siya dito sa GCF at tumagal na doon. Because meron daw nangyayari dun sa kanyang dating church na ayaw na niyan, the way that it was being run or nagbabago daw yung doctrine. So, tumipat siya ngayon dito na mas more biblically founded daw. Yun ang sa akin. Yun yung pero yung mga bisitang gano'n, yung pumapasyal lang, normally, sometimes they just want to see how we do things. The same way na minsan gusto daw CCF, patitingnan ko lang ano ginagawa nila. Hindi naman po nangisip yan. Nangisip yan. Maganda po yung tinanong niya kasi meron akong alam na isang senaryo. Merong isang pastor, tapos tinapatan sila ng mega church sa harap nila. So, ang nangyari, parang secret. Hindi ko alam. Pagkatapos nito, sasabihin alam ko yan. Ang nangyari, half of the attendees napunta dun sa mega church. Ang maganda naman nangyari, nag-respond yung local church na kasi mega church yan ano bang meron sa mega church? May aircon sila. So ang ginawa nila, ina-aircon. Yung church nila. So, makita natin may challenge pero may mga nag-step up. Tapos, in the long run, umalis na yung mega church. Sabi ng pastor, dala din daw yung headache niya na mga members. So para sa kanya, naging win-win situation. O yun yung kanyang naging pero maganda po yun. Ikaw ba yung lumipat sa Hindi. Secret.
So yung mga head pumili pa sa mega church. Kilala niyo yun. Nasa PPTF. Pero yung studio. Malamig sa kabila. Nakakala din ang people church. Ganun protocol na pag may people church na doon. Diba? May ganun dapat natin. Parang wala. Okay lang naman kung may grupong actually, tinatry namin sa movement ngayon na huwag kami masyadong reactionary tsaka yung institutional church bashing. Kasi noon, ganun yung, yung atmosphere sa movement. Na pag nagsasama-sama kami, laging binabash yung institutional church. Pero ngayon, nagbabago na yung na hindi na gano'n. In fact, yun nga, isa sa mga siguro common trend na rin namin. Na yun nga, kanina, nabanggit ko kanina, paano kami magpapakasal, paano kung ano. Yung mga, kunyari, ibang religion, Catholic, open siya. Kasi ang importante nga, yung relationship, di ba? Kung sinasabi natin, ang importante, yung relationship kay Christ, hindi religion. Kundi ganoon din sa church, yung relationships tayo. So, as long as we meet, and we develop friendships and community together na pinag-uusapan natin si Kristo, so hindi issue sa atin. So kung feeling ng uma-attend pa rin siya sa Katoliko dahil nandun yung mga pamilya niya or sa iba, okay lang. So, ibig sabihin nun, Pastor, may possibilidad na yung simple church mo, house church, bumalik sa institutional church? Well, ganito yan. Pagka kayo ay na-develop pa sa community. Sorry Ganda yan. Hindi, kasi parang, ang lang, di ba, ganito yan. Tayo may mga barkada tayo, di ba? Natural yun, na pag nagsasama-sama tayo magkakaibigan, talagang pamilya tayo. Pero, may mga uma-attend naman sa iba-ibang. Ang point ko lang dito is, pag totoong community tayo together, at ikaw ay may pandama ka na kailangan na gusto mo pa rin mag-attend, okay lang, malaya naman tayo. Ang mahalaga yung community natin, nag-build tayo ng relationship together, itataas natin si Kristo together. And gaya nga sinabi ni Ma'am Melba, gusto ko sinabi niya, pag tinaas mo si Kristo, everything else will just pupunta sa mga rightful places nila eventually. So ganun lang siguro yung yung prinsipyo na taas lang natin si Kristo, mag-usap tayo ng Biblia. Ganun. Kasi meron kaming member yung sa tricycle, dinadala niya sa yung mga tao, pag Sunday, disiksikan na kami, hindi kami magkasya. Kasi sinabihan namin, Che, huwag mo nang dalihin dito. Doon na kayo sa may pilahan. Total sa pilahan, meron silang nagbabaraha sila ron, baga walang mga pasahero pa, minsan nagsha-shot sila. Pwede niyang ma-convert yung grupo na yun na, hindi convert na yung sabihin, pwede niyang ma-transform yung grupo na yun into some kind of parang community, kasi community na sila rin sa pilahan. So, gano'n siya. So, yun na yun. So, hindi kayo nagko-convert? Kanyari kung ito, yung born again, hindi kayo nagkakasya. Basta sila ay lumalapit sa Diyos at kay Kristo. Ano na sa amin yun? Para so wala kayong doktrina. May bouncer ba dyan? Walang membership form. Kung feeling mo na kino-consider mo yun as your family, Pakiramdam. How do you see your structures of church relating with other churches around you? So, like, I've been in a mega church, I'm part of planting a small church, I was in Canada, other places. And the mega church that I was part of, it didn't relate with other churches at all. They were focused on themselves. But the smaller churches, people build good relationships with other small churches or whatever. How have your experiences been working with other churches within your church structure?